This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng 1 oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock at excited na nga po tayo, DJ Lou, sa panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo nang makakasama nating guest maya-maya lamang. DJ Lou. Binabati po muna namin lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM. Pati na rin po sa mga nanunood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay paki-subscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto nyo pong i-share sa amin at sa atin pong mga taga-subaybay or may mga comments po kayo o mga questions, tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rocky? Yes, of course. Hindi rin magpapahuli ang ating mga timbahay at ang ating mga driver, mga super na kasalukuyan nga pong nakikinig sa mga oras na ito ang ating mga timbahay, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ikaw nga po na nagluluto o naglilinis ng inyong bahay o anumang ginagawa po ninyo, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan dahil talaga namang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa panibagong kwento na inyo pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya DJ Lou, tayo muna ay mag-greet sa ating mga listeners at viewers sa ating Facebook at YouTube channel. Unahin ko na dito ang ating masugid na tagapakinig, si Christian Roda. Hello DJ Lou and DJ Rock. Happy Tuesday evening. Watching from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga Cavite sa inyo. DJ Lou, may nakikita ka pa ba dyan? Nandito si Sister Helen Aguilar. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang TikTok. Binabati ko rin po ang ating tech team dito sa AWR 89.1 FM, pati na rin po ang aking pamilya dyan sa San Pablo City, Laguna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, at hindi rin papahuli, DJ Lou, ang ating kasamang DJ din na si DJ Me ay nagse-celebrate ng yes! birthday. DJ Me, happy birthday! Happy birthday, DJ Me! Yes, at sa mga gusto din pong magpa-shoutout, magpa-greetings, mag-comment po kayo sa ating comment section kung taga saan po kayo at kung saan kayo nakikinig o nanonood sa mga oras na ito. At maya-maya po ay masya-shoutout po namin kung taga saan po kayo. Kaya po, mag-comment naman po kayo dyan para ma-greet din po namin at matawag din po namin ang inyong pong mga pangalan. So ngayon, DJ Go, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Ayan, very excited na naman ako para makapakinig ng bagong pagbabago kay Kristo, DJ Rocky. So ang atin pong guest this evening ay walang iba kundi si Angelica Cadiz or Laika na gusto niyang tawagin. Ano po? Laika, good evening. Kamusta? Hello, good evening and magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat po na nakikinig ng AWR 89.1 FM, nais ko po kayong batiin ng magandang gabi. Ako po ay galing po sa Ilocos Norte. Ako po ay isang Ilocana. So, nais ko rin pong batiin ang mga ang mga Ilocano na imbag nga rabi iyo ang aming kakabsat. Kadagiti aming agdangdangag na imbag nga rabi iyo. And I am 26 years old and I am a financial advisor. And currently, I am serving as a church treasurer and a children ministry leader in my church back in Ilocos Norte. Oh, si Laika ba ay single, married, or I am in in a relationship, yes. Not yet married. Nako, Taken sorry na na pala lamang siya. po sa mga nagtataka dyan o magtatanong. So, anong pinagkakaabalahan mo ngayon, Miss Laika? Um,
Kakagaling ko lang actually sa seminar ng Children's Department, and we will be preparing for the Vacation Bible School and Alive in Jesus for this year. And for my work, ako po isang financial advisor, and graduate po ako as a BS Accountancy sa Mariano Marcos State University. So sa accounting department naman po ako when it comes to my profession. Nabanggit mo na ikaw ay 26 years old. Yes, I'm 26 years old. Batang-bata, DJ Lou, Yes, ang ating pero guest very ngayon. active sa church. Oo nga. And also Ikaw ba ay taga professional. saan? Ako ay taga Ilocos Norte, from Bacara, Ilocos Norte. Pero currently, saan ka nakastay? Sa Ilocos Norte. Sa Ilocos. Yes, sa Ilocos Norte talaga ako. So we came from galing lang kami ng Iloilo few days ago, and then nag-stay kami dito sa Union. And I'm so happy to be invited and to share God's is how God work on my life. Yeah. Wow, napakaswerte naman natin, DJ Lou, dahil talaga namang, kumbaga, nagkaroon tayo ng opportunity na habang nandito siya sa Manila, maimbitahan natin siya at marinig ang kanyang testimony. Pero Yes. syempre, DJ Lou, bago tayo dumako doon sa ating exciting part na malaman kung paano niya na-encounter ng Panginoon, paano siya binago ng Panginoon, gusto muna nating mas makilala pa kung sino ba si Laika. So, Laika, sino ba si Laika nung hindi pa niya kilala si Kristo? So ako po ay born Adventist. I grew up in a Adventist home. And honestly, nung bata pa ako, of course, when I was a little child, I know Jesus. I know the name Jesus. But of course, we sing songs about Jesus. Kumakanta po kami ng mga songs like Jesus Loves Me, Jesus Loves the Little Children. I know that Jesus exists, but I don't know who really Jesus is. So, as I grew up po, through my family and the church, nakilala ko yung Panginoon. And baka masagot ko yung ibang question, sorry. Sino ka ako nung hindi pa ako nakakilala ng Panginoon? I'm just a mere Adventist na gustong makilala yung Panginoon. Let me say it Ikaw that ba ay way. may mga kapatid, Angelica? Ako ay may isang kapatid, and ang gap po namin is 8 years. So, hindi man kami ganun ka-close sa isa't isa, but then I thank God kasi kami po ay patuloy na nasa pananampalataya until now. And that's Ikaw good. ay panganay or Ako bunso? po ay bunso. Oh, so ilan taon yung Yung panganay? ate ko po is 34 years old. Siya rin po ay may asawa na and may anak. So, if they are watching right now, ayan, shout out ko Batiin na rin mo. ang aking pamangkin, ang aking nag-iisang pamangkin na si Gabriel. Sila po ay nasa Norway. So I hope they are watching right now. Yes. Yung nabanggit mo kanina na ikaw ay financial advisor, like, yan talaga yung first work mo? May mga naging previous work ka pa? I have a previous work. Nag-work po ako sa isang accounting outsourcing company. And yun, we cater US clients, Australian clients. I have also experienced that one. And right now, though part-time ko lang yung pagiging financial advisor, I'm still waiting what the Lord had prepared for me for my profession. I'm still praying, and right now I don't want to rush my God's plan. Ayoko i-rush and magsisi lang din or ma-disappoint lang din sa huli. So I just want to be calm and wait for God's timing. Wow. Amen. DJ Lou. Ayan. Napakaganda ng kanyang pauna pa lang, DJ Rocky, no? Oo nga, Pero, introduction pa lang. Oo, marami na siyang background sa church, sa kanyang professional experience. So, Laika, ano ang ilan sa mga bagay na hindi mo malilimutang karanasan mo sa buhay mo noon? Okay, so I would like to share yung isang story ko nung senior high school ako. I hope na it will serve as a inspiration sa mga students natin ngayon, no? Nag-aral po ako sa isang non-Adventist school. I never experienced studying in a Adventist school. Though I am a born Adventist, pero hindi ko po talaga na-experience mag-aral sa isang Adventist school. This is one Sabbath afternoon, and then umalis ako ng bahay. Pumunta ako sa Lawag in the city to attend
a practice for a performance. So, that was Sabbath afternoon. Nag-commute ako, nag-bus ako. And then, suddenly, itong bus na sinasakyan ko, nag-overtake siya. Tapos, may kasalubong kami na nag-overtake din. You know, yung feeling na, Lord, ito na ba yung katapusan ko? Mamamatay na ba ako dito, Lord? So, nag-iwasan yung dalawang bus. And then, na-feel ko talaga yung, alam mo yung, matutumbo ba tong bus na sinasakyan ko? So, I felt like, yung talagang unang naisip ko noon, in Ilocano, sa mga Ilocano nakikinig, naisip ko, ayan, sa Sabado nga minrimwar ka. In Tagalog, yan kasi Saturday lumabas ka. So, sa experience na yon, hindi ko siya makakalimutan because nagkaroon ako ng commitment sa Panginoon because of that experience. So that was during my senior high school, and then I committed and I prayed to God hardly na sana during my college days tulungan niya ako na hindi na ako hindi ko nagagalawin ang Sabado, and I will keep the Sabbath. I will not entertain any activities during the Sabbath, especially the university that I will be attending is hindi na naman siya Adventist school, so expected na mayroong mga Saturday classes, but praise God, I thank the Lord na pinagsisilbihan po natin because He is so gracious and He sustained me. I was involved ako sa Amicus, Amicus, the Yes, Adventist ministry to college and university students. So, to cut it, sa mga students po na nag-i-struggle ngayon sa Sabbath keeping, just ask the Lord. Ask the Lord to help you keep your faith and stand firm on your beliefs. Hindi po niya kayo bibiguin. Just, gusto lang ng Panginoon yung willingness natin na willing tayo na i-commit sa Kanya na, Lord, kayo na pong bahala kung sa mga grades ko, kung hindi naman ako a-attend sa mga subjects na to. But, I assure you, the Lord will not fail you. Wow. Amen. Alam mo, Grabe. DJ Rocky, meron talagang mga instances sa buhay natin na parang mabubuhusan tayo ng tubig, no? Tas Yes. ma-enlighten tayo na Mhm. dapat sumunod tayo sa Panginoon. And also, I really like your personality. Very encouraging siya, no, DJ Rocky? Nga Praise eh. God. And nabanggit nga niya na dahil born Adventist siya. So, syempre, ang mga Adventist talagang they keep the Sabbath, no? Mhm. Kaya, yun nga talaga nakita natin na kapag talaga yung ganun yung faith o yung foundation ng iyong faith ay talagang the Lord will really, alam mo, minsan may palo no? Para talaga, Yes. I know. Sabi ko, okay, pinalo ako ng Panginoon. oo, pero nakakatuwa dahil Yes. talagang, kumbaga, after that experience, naging firm ka na with your faith and Yes. talagang, kumbaga, wake up call din siya sa'yo na not to compromise your faith talaga sa mga over those things. And I can say that that's one of the transformation na ginawa ng Panginoon sa buhay So, ko. paano mo yun na-handle, like, syempre, you're studying sa non-Adventist school, iba yung mga tao na nakakasama mo, iba yung mga Nga. I ginagawa know. nila. Ikaw, you grew up in a Christian family, Mhm. in an Adventist home. So, paano ka nakaka-survive every day? O paano ka nagiging blessing sa place na yun? Honestly, simula nursery ako hanggang college, never kong na-experience yung may classmate ako na Adventist. Never kong na-experience yun. I am the only Adventist palagi sa section namin. But what I do is that, yung sa start ng klase, the introduction and everything, I make sure na ma-introduce ko yung sarili ko that I am an Adventist and I do this, I don't do this. Hindi ko, ay bawal sa akin daw, bawal ganito, ganyan. So, I make it clear. I make it clear to the whole section na eto ako. So, I hope na let's respect each other. As much I will respect you, your beliefs, so I hope na you will respect my beliefs as well. And thank God, nangyari naman yun. And that's good. Amen. Amen. Talagang, kumbaga, bata pa lang siya. Kumbaga, namulat na siya sa ganong klase ng environment. Oo, napakahirap, Madali, napakahirap. like, Kasi, na somehow na compromise din yung health ko noon. Kasi yung sa mga karinderya sa amin, sa mga Adventist po, hindi po pwede ang baboy, right? Yes. So, yung mga karinderya doon, most of the dishes, merong ganon talaga. So, kumakain ako sa fast food. Palagi na fast food noon. So, na-compromise yung health ko. But, buti naman buhay pa ako hanggang ngayon. I thank God for that. the Lord sustain you. Yes, the kumbaga Lord nga. sustained me.
Nako, excited na kami, Laika, na mas marinig pa ang iyong kwento ng pagbabagong buhay, kung ano ginawa ng Panginoon sa iyo. Pero medyo bibitinin lang natin ng konti yung ating pinag-uusapan dahil atin mo lang mapapakinggan ang isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock. And this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron po kayong mga pa-shoutout, mga comments, mga kwento or tanong, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga nagnanais po na makakuha ng mga librong amin pong ipinamimigay, katulad ng Pag-asang Daigang Bukas, Pag-asa para sa mga panahong maligalig, Ligtas pa sa Kaya ng Imahinasyon,
at ang dakilang tunggalian. Nandito rin po ang ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia at ang ating Explore na Bible Study Guide. Again, kung gusto nyo pong makatanggap nito, pwede nyo pong i-comment sa ating comment section na I want the book or mag-message po sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rocky? Yes, bago po natin ipagpatuloy ang kwento ni Laika, atin mo na pong babatiin yung ating pong mga listeners sa Facebook at YouTube na talaga namang bumabaha ang ating comment section. Sabi ni Sir R. Christian Roda, happy birthday po DJ Me. Yes po. And also watching with us, Ma'am Regina Abrahano. Good evening po, watching from US. Wow, Wow. grabe. Lumabot tayo sa US. Hello po sa mga taga-US. Thank you for watching with us. And also we have here Ma'am Emily Gascon. Maraming salamat po. DJ Lou, may nakikita ka pa dyan? DJ Rocky, nandito rin si Ma'am Lourdes Nailon. Good evening po from Dasmariñas City, Cavite. Magandang gabi po sa Yes. inyong lahat. Nandito rin po si Ma'am Estela Tipon and also si Ma'am Teresita Galapon. Ang sabi po niya, aywam na imbag nga rabi Ma'am Laika. God bless this ministry. Amen. And also, nandito rin po si Ma'am or Sir RG Gloriana. And also, nandito rin po si Sir Castillo Ronel. DJ Rocky, ikaw meron ka pa bang nakikita sa ating comment section? Watching or listening from Makati City, si Elijah Refones. Hello sa iyo, Elijah. At kay Ma'am Estela Tipon, sabi niya, Ilocano kayo, gayang Ma'am Laika. Ay, ngayon sa atin at nakikinig. Kay Ma'am Edna Guerra, good day everyone. Hello din po sa inyo. At kay Ma'am Noemi Fatalia. At pabati naman daw ng ating text sa 89.1 FM. Ayan, Sister Anne Joaquin, sila Kuya Herbs. At nako, ito, nagpapabati din daw ito. Si Mike Sia. Ayan, binati ko na. Ayan! At si Alejandro Pillones Jr., good morning. Good morning ata sa kanila. No? Hello po sa inyo. Ngayon, DJ Lou, pagpatuloy na natin yung kwento ni Laika. Ayan. So ngayon, Laika, ano yung naging turning point ng life mo o ano yung naging conversion story mo na mas lalo mong nakilala yung Panginoon sa life mo? Okay, paano ko nakilala yung Panginoon sa buhay ko? Honestly, mas nakilala ko siya nung pandemic. Oh. 'Di ba nung pandemic, hindi tayo nag-church face-to-face, so more on virtual lang tayo. And then, meron akong sinusundan noon na morning devotional ni Pastor Edgar Tolentino. Lifting Christ. The Lifting Christ. I'm so thankful with the Lifting Christ kasi since wala tayong kinakaabalahan na iba, no? Doon talaga, every morning, sinusulat ko lahat ng learnings ko doon. And then, when the pandemic is done, nung natapos finally ang pandemic and allowed na tayong pumunta sa iba't ibang lugar, alam niyo po, naging sermon ko sa mga, or nakagawa ko ng mga sermons through those learnings na nakuha ko from those morning devotionals. So, I would like to promote na napaka-importante po ang morning devotional kasi doon ko po mas nakilala ang Panginoon. And of course, mas nakilala ko yung Panginoon when I knew or nung na-learn ko how to pray specifically. Because sometimes puro general na lang yung prayer natin eh. But when I prayed specifically to my God, when I talked with my God, when I knew and I learned that I can rely and tell everything to my God, parang mas nakilala ko siya and there was a connection. The connection was there. And for me, having Christ in your life is not just knowing the name Jesus, but it's more on having that connection talaga. Wow. Nabanggit mo nga, Laika, no, na during the pandemic. And DJ, totoo yun, no? Kasi talagang during the pandemic, ang daming mga nagpo-post na about sa Bible verses. Oo, parang buhay na buhay yung yung spiritualidad natin noon eh. Oo. So ikaw, Laika, like ano yung naging struggle mo during those pandemic na masasabi mo talagang mas na-encounter mo yung Panginoon sa life mo that time? Naging struggle ko kasi I knew na naging affected din ako or nagka-COVID din ako. Alam ko sa sarili ko na I was infected with that virus. But I thank the Lord dahil
hindi ko kinailangang ma-hospital ng napakatagal. Um, Alam ng Panginoon na He sustained me. Nag-stay lang ako sa bahay. But then, alam niyo yung bigat na hindi ka makahinga, na-feel ko po yun nung pandemic. And I was really afraid na baka mamatay na ako nung pandemic. But then again, the Lord is so good. Hindi ko alam kung paano niya inalis yung bigat na nararamdaman ko. There was a time na ayoko na nga pong matulog eh. Kasi takot ako na baka hindi na ako gumising. This is true. Takot ako na baka pag matulog ako hindi na ako gigising. But like what I said, I relied and committed to God na siya na yung bahala. So, He never failed me again. He didn't fail me again. Wow. Napakaganda nun, DJ Lou, no? Na kapag talaga nandun ka sa kalagitnaan ng fear, ng Yes. anxiety, na hindi mo alam kung gigising ka pa ba o makakahinga ka pa ba, may Oo. may malalasahan ka pa ba? Di ba yun yung mga symptoms talaga during the COVID eh. Pero sabi mo nga talaga, yung Panginoon yung naging lakas mo talaga during that time. DJ Lou, Ayan, napakaganda. Alam mo din, maisingit ko lang, no? Nung pandemic, nagkaroon tayo ng time. And also, siguro, kaya may bigat sa'yo. Kasi nung time na yun, maraming depressed. Kasi Oo. maraming nawawala eh. Mm. So, isa rin siguro yon. Kaya napakaganda na Yes. talagang nag-hold on ka sa Panginoon para magkaroon ka ng strength to move forward. So, Laika, ano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo o para sa'yo? Okay, ano yung ginawa ng Panginoon? Ang nakalagay dito is changes, no? So, aside from the love, the protection, the blessings, the providences, the forgiveness that He daily gives me, ang talagang ginagawa or ginawa ng Panginoon sa buhay ko is when He allowed me to get involved in the ministry. There was a time nung I felt so alone. Kasi lumaki po ako na may mga ates and kuyas ako na sinusundan sa church. So they were an example to me. And then pumunta po sa point na they need to settle. They need to have their own family also. So naiwan ako. Sabi ko, paano ako patuloy na magsuserve mag-isa na ako? So I was really down that time. Talagang depressed ako na sino pa magiging kasama ko sa ministry. Itong mga ate kuya ko nagpapakasal na, yung iba pumupunta sa abroad. But then, nakalimutan ko na may Diyos pala, na may plano pala ang Panginoon. And then, binigyan niya po ako ng partner sa ministry. Hindi na lang ako binigyan ng partner sa when it comes to romance or sa romantic life. But then, I praise God kasi hindi ko man lang siya pinalalangin. Hindi ko po pinalalangin, but then binigay siya ng Panginoon. The Lord gave me a partner in the ministry. And from that, shout out sa boyfriend ko, si Nico. Ayan. From that moment, na-realize ko na, it takes two to tango. Na, dati akala ko, okay, I can do this kasi binigay ng Panginoon, so I can do this alone. Wala na akong magagawa, kailangan ko na siyang gawin alone. But then, doon ko na-realize na kailangan mo ng kasangga sa ministry din. Kailangan mo din na, it's a lesson for me na hindi ko kayang gawin lahat. Na hindi possible na kaya mong gawin ang lahat. So, kailangan mo ng tulong, not just a partner, but kailangan mo yung tulong ng mga kasama mo sa iglesia, mga family mo, mga friends mo. And I'm very thankful for that thing that the Lord had given me that until now, na kino-consider ko na biggest blessing sa buhay ko. amen. Mapapasana ko Kasi ang hirap din humanap ng partner na magpareho because I have experienced that. Yung partner na hindi kami same ng beliefs. And it's really hard kasi you need to adjust also. Marami kang i-compromise. So, ayun, hingin na yan na lang sa Panginoon din and He will give you that. DJ Rocky, parang ang Amen. sarap nga namang mag-serve, kapag may Yes. kasama kang love of your life. Kasi Yeah. hindi ko alam DJ Lou eh. Ay, single pala si DJ Rocky. Naku, may popromote pa kabila marami pa message. At least alam nila na single si DJ Rock. Oh, siya tama. po. Now, DJ Lou. Ayan, so, Laika, ano na yung commitment mo ngayon sa Panginoon? Okay, my commitment
with God, to continually be involved. Kasi po nasa departamento po ako ng children's. Though wala po akong anak, ayan, may time pa po ba tayo? Ayan, Yes, wala pa po yeah, akong sure. anak, wala pa pong asawa. So, dumating po sa point na tinanong ko yung Panginoon, bakit niyo naman po ako nilagay sa children's department? Ano pong ituturo ko sa mga bata? Hindi pa nga po ako nakapagpalaki ng bata. I never experienced, magpalaki ng isang bata. But then, yun din po yung naging transformation sa buhay ko na before I have this positions, but I do it because that's my responsibility. Yung gagawin mo siya kasi responsibilidad mo siya. Ngayon po, yung perspective ko that I praise God for transforming me with this kind of mindset na you are doing this for God. You are not doing that because that's your obligation. You are doing that for the finishing of God's work. You are doing that to bring these kids to know or to teach these kids to pray, to let them know who God is. Ang point ko lang po dito is you are doing that for God. You are not doing that for yourself. You are doing that for the glory of God. Yun po. Amen. Sa mga experiences mo na sa commitment mo, sa naranasan mo with the Lord, ano yung mga pagbabago na ginawa sa'yo ng Panginoon? Okay, so pagbabago when it comes to my character, alam niyo po yung mga bata na very very unique with each other. Magkakaibang ugali ng mga bata, no? But you can learn a lot from kids. And siguro pinunta ko ng Panginoon doon to learn how to forgive easily. Alam niyo po yung mga bata, ang bilis lang nilang di ba? Ang bilis lang po nilang mag-forgive. Kasi dati ako, sabi ko, ayoko nga, hindi ko naman kasalanan yan. But then, these kids taught me na, mag-aaway sila, and then after few minutes, bakit bati na naman kayo? Nag-aaway lang kayo kanina. Di ba? They are very easy very easy sa kanilang mag-forgive. And I learned that, so okay, they are a good example. Gawin ko nga rin to sa life ko. And, it's a good thing because it will give you the peace of mind. And, yeah. Totoo yun, DJ Lu, no? Kaya di ba palagi tayong nire-remind ng Panginoon sa Bible na yung hindi dapat tayo maging childish, but Yes. maging childlike tayo. Yung ganong character ng mga bata talaga na very submissive sila sa parents nila, nakadepende sila sa Yes. parents nila. Yung ganon yan na it's easy for them to forgive, no? In our spiritual life, yun yung gustong matutunan natin, no, sa Panginoon na maging childlike at hindi childish talaga tayo. Minsan nga, ang hirap pa mag-sorry sa atin, ano? Totoo. Ang Alam hirap mo, sabihin. tamang-tama ako dyan sa, sa topic na yan, Ay, bakit naman, DJ Lu? Kasi 'di ba sa ating mga adults, minsan mahirap magpatawad. So yun, parang sa mga sinabi mo, na-encourage din ako or na-inspire din ako to be Amen. childlike. Kasi 'di ba sa atin mga adults, 'di ba, DJ Rocky. Talagang grabe magtanim. Oo nga naman. At Tama. tumutong nagkabunga pa. Ayun. Totoo. Kaya napapabati dito si Ma'am Rizel Bayona. Sabi niya, naimbag nga rabi sis Laika watching from Malate. Hello po sa mga taga Malate. Kung kanina DJ Lu watching from US, ngayon naman watching from UK. Wow. Eva, hello po sa mga taga UK. Thank you po for listening with us. DJ Lu, may nakikita ka ba dyan? Nababati. Yes, nandito rin si Ma'am Estela Tipon. Ang sabi po niya, please nga po, prayer request po para sa pinsan ko na nasa Ilocos po, si Roger Baroga, dahil na-admit daw po siya ngayon. Maraming salamat po. Ayan, isasama po natin ang inyong pinsan sa ating mga panalangin. Nandito rin po si Ma'am Noemi Fatalia. Good evening po. Hiling ko lang po na pray niyo yung anak sa pagpunta nila sa Palawan. God bless you po. Isasama rin po yan natin sa ating mga prayers. And also nandito rin po si Ma'am Teresita Galapon. Amen daw po. DJ Rocky?
Yes, so bago nga tayo magpatuloy sa ating last part ng programa ng ating pagkakwentuhan, sa mga nais din pong mag-comment dyan, magbigay ng mga reflection ninyo, ng mga, kung may mga katanungan din kayo, mag-comment po kayo sa aming comment section para bago po magtapos ang ating programa ay mabasa at ma-recognize din po namin kayo at ma-shoutout din po namin kayo. So ngayon po, ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awitin na may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit ikaw may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos ng ako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali kumapit, may awan din ang langit. Ngunit ikaw may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit ikaw may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuka sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. May awatin ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. At yan po ang awitin na may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa programang TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ngayong DJ na si DJ Rock. At ako pa rin po si Lou. At mga kaibigan, sa mga nagnanais pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo. At live na live po naming mga kasama dito sa studio ng AWR 89.1 FM ay kontakin lamang po kami. Tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891.
At sa mga nagnanais naman po na makatanggap ng libro pong aming ipinamimigay, nandito po ang Pag-asang Daig ng Bukas at nandito rin po ang Pag-asa para sa Panahong Maligalig. Nandito rin po ang Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon and also ang Dakilang Tunggalian. Nandito rin po ang Ano ang Sinasabi ng Banal na Quran tungkol sa Banal na Biblia at ang atin pong Explore na Bible Study Guide. Once again, kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay maaari po ninyong ipadala ang inyong mga message, ang inyong pong mga complete name and address sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rocky? Yes, at may mga nagko-comment din po dito, sabi ni Ma'am Noemi Fatalia. Totoo yan, kailangan natin na maging bata. Ayan, amen din po. At kay Ma'am RG Gloriana, sabi niya, amen. At naku, ang dami DJ Lu na nakikinig sa atin ng mga Ilocano. Sabi ni Solomon Cadiz, na imbag nga rabi Sister Laika watching from Isabela. Shout out sa mga kabagyan dita Bacara. Hello po sa mga taga Isabela. At may isa pa dyan, DJ Lu, ito si Ma'am Noemi Fatala, sabi niya, watching from Mapantig, Isulan, Sultan Kudarat. Aba, nasa Wow. Sultan Kudarat Parang ang tayo. dami ata nating, ang layo ng ating nararating, Oo DJ nga. Rocky. At mas marami ang mga Ilocano na nakikinig ngayon. Yes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang TikTok. DJ Yes, Rocky? so ngayon, like, ito yung ayaw namin na yung magtatapos. Kasi gusto namin tuloy-tuloy lang yung chikahan natin eh. Pero, gusto lang din namin malaman, no, bago matapos yung ating programa, na sino na si Laika after niyang ma-encounter ng mas malalim si Kristo sa kanyang buhay? Okay, so sino na si Laika? Is still a work in progress. Is still a work in progress. I believe na yung Laika noon na trina-transform ng Panginoon is yun pa rin yung Laika na trina-transform ng Panginoon. I firmly believe that the Lord is not done with me yet, and He is continually transforming me. And I hope na through the help of the Holy Spirit, kasi ako mahina din po ako eh. Marami rin po akong weaknesses. So, if I don't allow the Holy Spirit to work in my life, the Lord cannot transform me. So, I pray for the indwelling of the Holy Spirit talaga na maging clear sa akin yung bulong ng Espiritu Santo para makita ko yung gusto rin ng Panginoon para sa akin. Wow, ang ganda na, no? Sabi niya, still working in progress. Kumbaga, alam niya na hindi pa tapos yung Panginoon sa life niya, na may mga sinusulat pang story. I know. Tama. And I'm excited. And excited po ako sa anuman ang plano ng Panginoon. Wow. Amen. Amen. Usapang plano na rin, DJ Diba? Lu. So, Laika, ano na yung mga future plans mo ngayon? Okay, future plans. Honestly, marami akong plano. Pero ang tanong, yun din ba ang plano ng Panginoon for me? 'Di ba? Kaya minsan, sasabihin na lang natin na, sige, ito na lang kasi ang tagal naman ng plano ng Panginoon. Gawin ko na kung ano yung plano ko. But, gaya ka nga sinabi ko kanina, I learned to wait. I'm learning pala. Kasi ang hirap din maghintay. Lalo na kung, Lord, may sagot ba yung panalangin na to or wala? So, I'm learning to wait patiently sa plano ng Panginoon for me. Sa profession ko, sa ministry, sa anumang aspeto ng buhay ko. I have my plans, but I want the Lord na manguna yung plano niya para sa akin. Because sa experience ko, maraming times na pinilit ko yung plano ko. Pinilit kong gawin kung ano yung plano ko because of desperation, because of, yung eagerness mo na matapos na, gagawin mo na lang yung plano mo without clearly seeing ano yung plano ng Panginoon. So, yun. I want God to make things clear for me. And for my future, I will commit it to the one who holds tomorrow. Wow. Ang ganda. Nabanggit mo kasi kanina, Laika, no, na andun ka ngayon sa industry na pinagkatrabahuhan mo ngayon. So, paano ka nag-stand
sa faith na meron ka, paano mo nahati yung time mo with the ministry, sa profession mo, sa relationship mo, at yung relationship mo din sa Panginoon? So, paano mo na-manage yung time na yon? And paano ka nagiging blessing doon sa workplace mo at the same time? Siguro, kasi sabi ko nga noon, accounting, paano ko ipapasok yung Panginoon sa accounting? Kasi, of course, the character, when it comes to honesty, doon mo mapapasok yung talagang behavior mo, yung character mo, yung character ng Panginoon, na kailangan mo rin siyang i-apply sa trabaho mo. But how can I become a blessing? And actually, hindi ko pa po na-experience magka-work sa isang company na may Adventist na naman. So, it's a struggle again. So, how can I be a blessing with these people na hindi ko kapareho ng beliefs? What I do is that I pray for them na they may understand my beliefs. And hindi na ako yung gumagawa eh. I believe na yung Panginoon na yung gumagawa para ma-understand nila or maintindihan nila yung beliefs ko. And I just smile and bring joy sa, lalo na nung face-to-face, yung ano ko, I try my best to lift up the mood kasi, alam mo yung sa accounting kasi palagi kaming seryoso sa computer, nakaharap ka lang sa computer, magdamag, and so on. So, I try to give joy by smiling na lang. 'Di ba? Kasi nakakahawa rin siya eh. Kasi pag malungkot ka, para yung aura nung lugar parang pangit din. So, let's spread happiness by just smiling, We can be a blessing. Yes, that's true. Amen. Amen. Challenging siya at the same time, DJ Lu, no? Kasi Yes. talagang dapat we should be a living Bible for other people. Na Oo. hindi lang natin siya sinisermon, but nakikita din how we live our life, na makita din si Christ sa ating mga buhay. Oo, siguro yun din yung naging parang responsibility ko. Ewan ko ba, parang nakikita ata nila akong pastora kasi every magsa-celebrate kami ng birthday, ako yung pinapa-pray, ganun. Yung hindi ka naman nag-volunteer, pero okay, you pray for us. Okay, ganun. So, yun, maganda. I think talagang may nakikita silang iba sa iyo, no? I think yun talaga yung ano din na yung main point. So, sa mga ka-TikTok natin na nakikinig po at gusto rin pong magbahagi ng kanilang kwentong pagbabagong buhay kay Kristo at makasama po namin ng live na live dito po sa studio ng 89.1 FM, wag na po kayo mag-atubiling mag-message sa aming pong Facebook page para po kayo naman po ang susunod na mapapakinggan na kwento at makapagbigay ng inspirasyon din po sa maraming tao. Ngayon naman, DJ Lu, bago tayo magtapos, no, Laika, ito yung pinaka-favorite namin sa lahat as we summarize this conversation o this story. Ano yung gusto mong pabaon o ipabaon sa ating mga listeners ngayong gabi? So, again, magandang gabi sa inyong lahat and thank you for being with us. Ako po, ang buhay ko po ay hindi perpekto, but my God is perfect God. And ang Panginoon po natin, siya po ay isang perpektong Panginoon. Siya po ay buhay na Panginoon. I can say na buhay siya because sa buhay ko po, ang dami ko rin pong napagdaanan na there's a lot of trials, a lot of downs, a lot of cries. Lahat, ang daming iyak, ang dami rin pong pighati. But then, the Lord, hindi po niya ako pinabayaan. And I believe na yung pinagsisilbihan ko pong Diyos, ay siya rin pong Diyos na pinagsisilbihan nyo. And one thing na similar man po tayo, saan lugar man po kayo naroon ngayon, we have something similar. Ang Diyos po natin ay buhay, at ang Diyos po natin ay mahal na mahal po tayong lahat. Hindi po man natin siya nakikita, but sa Proverbs 3, which is my favorite verse, and I will be leaving this with you, Proverbs 3, verse 5 and 6, Trust in the Lord with all your hearts, and lean not on your own understanding. With all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. So, commit lang po natin sa Panginoon and magtiwala tayo sapagkat hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. Amen. Napakagandang pabaon naman yan, DJ Lu. Ikaw, DJ Lu, anong baon mo sa kwento ni Laika ngayong gabi?
Alam mo, just by looking at her, masasabi ko na I admire you, no? Mm. Kahit nung bata pa siya, meron talaga siyang paninindigan sa faith niya. Especially mahirap yun dahil nandun ka sa environment na nag-iisa ka lang Exactly. na Yes. Adventist. And also yung patience mo to wait sa plano sa'yo ng Panginoon. And also, na-realize ko rin dito, no, na ang pag-sustain talaga ng pananampalataya natin is yung yung araw-araw natin na pagkapit sa Panginoon, sa panalangin, sa pagiging active sa gawain. And also, just by looking at you, again, talagang kapag nakasentro ang buhay mo sa Panginoon, nagmamanifest. Kasi ang niya ang lively niya. So yun. Totoo. Yun, DJ Rocky. Sabi nga nila, 'di ba? Ellen G. White says na wag kang mag-worry unless you forget kung ano yung How mga the Lord ginawa led ng Panginoon in the past. And also ma-add ko lang yung about forgiveness. That's actually the trait that I want to have kasi medyo mahirap ako magpatawad. So yun, Oh. I aspire to be childlike. Ayun, Yeah. DJ Rocky. Amen. Ako naman yung naging baon ko sa kwento ni Laika, no? Dahil na-share nga niya na she grew up in an Adventist home at lahat ng mga places na napuntahan niya from childhood na mga schools at ngayon na nagkatrabaho na siya ay talagang ibang community, no? Hindi Christian community. So for me, hindi niya magagawang mag-stand without having an intimate and genuine relationship sa Panginoon. Because I believe na ang Panginoon yung magbibigay sa kanya ng power and ng strength to stand firm for what is right. Even though na nasa situation siya o nasa lugar siya na hindi niya kapareho ng pananampalataya. 'Di ba? So, talagang nakita ko dito how the Lord led him or leading her and up until this moment na maging blessing, na maging light, maging salt doon sa mga lugar na napupuntahan niya. And like what you have said nga din, DJ Lu, no? Yung aura pa lang niya, makikita mo na talaga na Yes. there's something special with this person na hindi mo siya makikita sa mga ordinaryo lang na tao. But meaning that the Lord or the Holy Spirit is really in her life na, you know, by God's grace, she's able to reflect or manifest Christ in her life. Nasabi nga, I remember dun sa isang writings, no, na hindi man tayo magaling mag-sermon, magbigay ng Bible study, mag-preach sa pulpit, but your testimony, your life is a powerful sermon that you could ever preach to the world. Tama. And I think yun yung life ni Angelica, by God's grace, no, na talagang sinusustain siya ng Panginoon. And I hope and I pray, Angelica, no, na manatili ka grounded in the Bible. Sabi nga ng ating mission ngayon, Focus grounded on the in the mission. Bible. Focus on the mission. And your mission is to be a light wherever you are right now and bring more souls unto the feet of Jesus Christ sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhay ng kanyang ng Kristo na meron ka sa iyong buhay. Kaya maraming salamat, Laika, sa pagbabahagi Thank you so much. Yes, and DJ Lu, maraming salamat Thank din sa you. pagsama sa amin tonight. Baka bago tayo magtapos, DJ Lu, baka may nakikita ka dyan nag-comment at atin mo nang batiin saglit. Ayan. Okay, dito po sa ating YouTube channel, DJ Rocky, nandito po si Randy De La Peña. Ayan, good evening po. And also si Reza Parado. And also si Ma'am Lolit Sescon 8172. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating TikTok program. DJ Yes, Rocky? muli maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight at patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday 8 p.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist Word Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lu nagsasabing luwalhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki raon man ang buhay pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago.
Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.